Book of Acts, Chapter 16. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. May isang alagad doon na ang pangalay Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama naman isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Ikonyo kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya't tinuli niya ito, alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon, dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin, ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem at iniuutos na sundin iyon. Kaya't tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng mga iglesia at araw-araw ay nadagdagan ng kanilang bilang. Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo ng mga ral sa lalawigan ng Asya, naglagbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, papasok na sana sila sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't dumaan sila ng Mysia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglagyag papuntang sa Mutrasia at kinabukasan sa Neapolis. Mula naman roon, nagpunta kami sa Pilipos, isang pangunahing lungsod na sakop ng mga Romano sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasangga sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga-Thyatira. Siya'y isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling tela kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinangangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya kaya't hindi namin napahindihan. Isang araw, nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito, "Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas." Marami ng araw na ginagawa niya iyon kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, "Inuutusan ko sa iyo sa pangalan ng Hesukristo, lumabas ka sa babaeng iyan." At naundi, lumabas na ang espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinalagkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito, "Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y,
lumindol ng malakas, at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ng mga pinto at nakalaglag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan, at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ng iyong sarili, narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras ding iyon, hunugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghandaan ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya't sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo, "Iniutos po ng mga pinuno na palayain na kayo, lumabas na kayo at umalis ng mapayapa." Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, "Ipinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nililitis gayong kami mga mamamayang Romano. At ngayoy palihim nila kaming palalayain? Hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin." Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo, at natakot ang mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas pala ay mga mamamayang Romano. Kaya't sila'y pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila sina Pablo at Silas at pinakiusapang lisanin ang lungsod. Pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at danatan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. 17 Kabanata. Dumaan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apolonia hanggang sa sumapit sa Tesalonika. Sa lungsod na ito'y may sinagoga ang mga Hudyo. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya ay pumasok doon. Sa loob ng 3 linggo, tuwing araw ng pamamahinga, siya ay nakikipag-usap sa kanila mula sa kasulatan. Ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinakailangang magtiis ang Mesiyas at muling mabuhay. Sinabi niya, Ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Mesyas. naniwala ang ilan sa kanila at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas. Gayon din ang maraming Griegong sumasamba sa tunay na Diyos at marami ring kababaihang kinikilala sa lungsod. Ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya't tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Ang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw, Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. At sila'y pinatuloy ni Jason. Nilabag nilang lahat ng mga utos ng emperador. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalay Jesus. Kaya't nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Jason at ang kanyang mga kasama'y pinagpiyansa ng mga pinuno bago pinalaya. Nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas mabuting kausapin ang mga Hudyo roon kaysa sa mga taga-Tesalonika. Wiling-wili silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon. Gayon din ang mga Griego, mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Subalit nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Tesalonika na ipinapangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos. Sila'y nagpunta roon at sinulsulan ang taong bayan upang gumawa ng gulo. Kaya't si Pablo'y dali-daling pinaalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat.
ngunit naiwan sina Silas at Timoteo. Ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa kanya sa lalong madaling panahon. Habang sina Silas at Timoteo ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ng lungsod. Labis niyang ikinalungkot iyon, kaya't nakipag-usap siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos, at sa sino mang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Nakatalo rin niya ang ilang pilosopong Epikurio at Stoiko. Ano bang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na yan? Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, Nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos? sinabi nila iyon sapagkat nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya ay isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, Maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na tinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't ibig naming malaman ang kahulugan nito. sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo nakikilala ay siya kong ipinapahayag sa inyo. Siya na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip, siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya yon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon, ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya na magsisi sila, talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang ang taong yon ay kanyang muling binuhay. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, Ibig naming mapakinggan kang muli tungkol dito. at iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang naniwala sa kanya at nanalig sa Diyos. Kabilang dito sina Dionisio na kaanib ng kapulungang tinatawag na Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris, at marami pang iba. 18 kabanata. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo, at dahil sila'y manggagawa ng tolda na tulad niya, siya ay nakitira sa kanila, at siya ay nagtrabahong kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga,
si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga Hudyo o Griego sa sinagoga. At sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya ay salungatin nila at laitin, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin yon. Mula ngayon sa mga hintil na akong mangangaral. kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ni Ticio Justo, isang hintil na may takot sa Diyos. Katabi ng sinagoga ang bahay nito. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nananalig rin sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagbabautismo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng pangitain, Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil nga siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. Nang si Galion ay naging gobernador ng Akaya, nagsama-sama ang mga Hudyo sa pagdakip kay Pablo at pagdadala sa kanya sa hukuman. Pagdating nila doon ay sinabi nila, Inikayat ng taong ito ang mga mamamayan na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, Kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya kayo na ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong makialam sa bagay na yan. at sila'y pinalabas niya sa hukuman. Kaya si Sostenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaban nila at binugbog sa labas ng hukuman. Hindi naman iyon pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Korinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaahit siya ng ulo sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Sumakay siya sa barkong papuntang Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa, at siya'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. Hiniling nilang tumigil siya roon ng mahaba-habang panahon, ngunit siya'y tumanggi. Sa halip, sinabi niya nang siya'y magpaalam sa kanila, Babalik ako rito kung loloobin ng Diyos. Umalis siya sa Efeso na nakasakay sa isang barko. Pagkababa sa Cesarea, pumunta siya sa Jerusalem at bumati sa iglesia. Pagkatapos, siya'y nagtuloy sa Antioquia. Tumigil siya roon ng kaunting panahon at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos. Siya ay taga Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Siya ay buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Nang marinig na mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, siya ay isinama nila sa kanilang bahay at dooy pinaliwanagan ng mabuti tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasyan niyang pumunta sa Akaya, sumulat sila sa mga kapatid doon upang malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga mananampalataya dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. Sa pamamagitan ng mga kasulatan, ay pinatunayan niyang si Jesus ang Mesiyas. 19 na kabanata. Habang nasa Korinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan, hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po. Tugon nila,
Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Kung gayon, saan kayo nabautismuhan? Tanong niya. Sa bautismo ni Juan. Tugon naman nila. Sinabi ni Pablo, Ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Ipinangaral niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus. nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo sa kanila at sila'y nagsalita ng kakaibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo. Si Pablo'y pumapasok sa sinagoga sa loob ng 3 buwan at siya'y buong tapang na nagsasalita sa mga naroon. Nakikipag-usap siya at hinihikayat ang mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos. Ngunit may ilan sa kanila na nagmamatigas at ayaw sumampalataya at nagsasalita pa sila ng masama laban sa daan sa harap ng kapulungan. Kaya't iniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya at nagpatuloy ng kanyang pangangaral araw-araw sa paaralan ni Tirano. Tumagal siya roon ng 2 taon, kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Griego, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Gumagawa roon ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o pantapi na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling naman ang mga ito at lumalayas ang masasamang espiritong sumasanib sa kanila. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinapangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasaniban nito. Sinasabi nila, Sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumabas kayo! kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Eskeva, isang punong pari ng mga Hudyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Ngunit, sino ba kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasaniban ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, ano pa't hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan iyon ng lahat ng naninirahan sa Efeso. Maging Hudyo o Griego, kaya't sinidlan sila ng matinding takot at lalong dinakila ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga mananampalataya ang lumapit at nagtapat na sila ay nangkukulang. Kaya't tinipon nila ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, patuloy na lumaganap at nagtagumpay ang kanyang salita. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ginabayan si Pablo ng espiritu na magpasyang maglakbay sa Macedonia at Akaya, papuntang Jerusalem. Kailangan ko ring pumunta sa Roma pagkagaling sa Jerusalem. Sabi niya, pinauna niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, 2 sa kanyang mga kamanggagawa, at siya'y tumigil sa Asya ng kaunti pang panahon. Nang panahong iyon ay nagkaroon ng isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang platerong nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Artemis, at ito'y pinagkakakitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga taong ganito rin ang hanap buhay. Sinabi niya, Mga kasama, alam ninyong sa gawain ito nagmumula ang ating masaganang pamumuhay. Nakikita ninyo at naririnig kung anong ginagawa ng Pablong yan. Sinasabi niyang ang mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao ay hindi raw Diyos. At marami siyang napapaniwala. Hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawawala ng kabuluhan. Pati na ang dakilang Diyosa na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay di na igagalang. pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan. Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso! Kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod. Hinalagkad nila sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedoniang kasama ni Pablo sa paglalakbay, at sama-sama silang sumugod sa tanghalan. Ibig sana ni Pablo humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid.
Nagpasugo rin sa kanya ang ilang pinuno ng lalawigang Asya na mga kaibigan niya at mahigpit siyang pinakausapang huwag pumunta sa tanghalan. Magulong-magulo ang kapulungan. May sumisigaw ng isang bagay at ang iba'y-iba naman. Hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakatipon-tipon doon. Inakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ibinungad ng mga Hudyo sa madla. Sumenya si Alejandro sa mga tao na tumahimik upang siya'y makapagpaliwanag. Subalit nang makilala nilang siya'y Hudyo, sabay-sabay silang sumigaw sa loob ng 2 oras. Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso! Sa wakas, dumating ang punong bayan at pinatahimik ang mga tao. Mga taga-Efeso, Sabi niya, sino bang hindi nakakaalam na ang lungsod ng Efeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis? Sinong hindi nakakaalam na ang banal na batong ito ay mula sa langit? Hindi maaaring pabulaanan ninuman ang mga bagay na ito. Kaya't huminahon kayo. Huwag kayong magpabigla-bigla. Hindi naman nagnanakaw sa templo ang mga taong dinala ninyo rito. Hindi rin nila nilalait ang ating Diyosa. Kung si Demetrio at ang mga platerong kasama niya ay may reklamo laban sa kanino man, bukas ang mga hukuman at may mga hukom tayo. Doon sila magsakdat. Ngunit kung may iba pa kayong habol, maaaring pag-usapan niyan sa isang pangkalahatang pagpupulong ng mga mamamayan ayon sa batas. Dahil sa nangyari ngayong araw na ito, maaaring maparatangan tayo na nanggugulo sa bayan. Walang sapat na dahilan o katwiran ang kaguluhang ito. pagkatapos, pinauwi na ng punong bayan ang mga tao. 20 kabanata. Nang tumigil ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Gresya at tumigil doon ng 3 buwan. Aalis na sana siya papuntang Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya, kaya't ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. Sumama sa kanya ang taga-Bereyang si Sopater na anak ni Piro. Gayun din sina Aristarco at Segundo na mga taga-Tesalonica, si Gayo na taga-Derbe, si Timoteo at sina Tikiko at Trofimo na mga taga-Asya. Nauna sila at naghintay sa amin sa Troas. Kami naman ay naglayag mula sa Filipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. At dumating kami sa Troas sa 5 araw. Nanatili kami roon ng 7 araw. Nang Sabado ng gabi, kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay ay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa 2 palapag na kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Ngunit nanaog si Pablo at niyakap siya. Huwag kayong magkagulo, sabi niya. buhay siya. Muling pumanhik si Pablo at nagpira-piraso ng tinapay. Pagkatapos, nagpatuloy siya ng pangangaral sa kanila hanggang sa mag-uumaga. Saka umalis. Ang binata naman ay buhay na inihatid sa kanyang bahay, at ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Sumakay kami sa barkong papuntang Ason. Doon kami magkikita ni Pablo ayon sa bilin niya sa amin, sapagkat sa lupa siya dadaan papunta roon. Nang magkita kami sa Ason, sumakay siya sa sinasakyan namin at sama-sama kaming pumunta sa Mitilene. Mula roon, patuloy kaming naglakbay at kinabukas ay dumating kami sa tapat ng Quio. Nang sumunod na araw, dumaan kami sa Samos at makaraan ang isa pang araw ay dumating kami sa Mileto. Ipinasya ni Pablong lampasan ng Efeso upang huwag siyang maantala sa Asya, sapagkat ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling.
mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Griego, ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, sa utos ng Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, na sa bawat bayang dinaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos sa tao. Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko na sa inyo ang layunin ng Diyos. Wala akong inilihim na anuman. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat ang mga alagad na sa kanila sumunod. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabi't araw sa loob ng 3 taon. At maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak, o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang maihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak na yumakap at humalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila muling makikita at siya'y inihatid nila sa barko.